Kamusta mga kaibigan? Si Lan po to ng hashtag Walk with Lan. Alam niyo ba na kahit sa gitna ng inflation at mahal na bilihin dito sa Pilipinas, ngayong 2026, may ancient wisdom na mas powerful pa rin kaysa sa latest money applications. Oo, ito ay galing sa Biblia. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 10 frugal living tips mula sa Biblia na adapted para sa buhay Pinoy. Tips na nakakatulong sa maraming pamilya na makatipid ng libo-libo bawat buwan. Hindi ito kuripot ha, matipid na may purpose para sa pamilya. Future at mas malalim na kapayapaan. Kung ready na magbago ng money habits, like and subscribe na. Tapos samahan mo ko hanggang dulo. Sa totoo lang, average family dito sa Metro Manila gumagastos ng 18,000 to 20,000, 25,000 pesos sa groceries at pagkain pa lang monthly. Ang laki, no? Grabe. Ang laki. Okay ha? Yan, 18,000 to 25,000 pesos sa groceries at pagkain pa lang monthly. Tapos dagdag pa pamasahe at kuryente. Pero kung susundin natin itong biblical principles, kaya nating i-stretch ang sahod natin nang hindi nagdurusa, mga kaibigan. Ayan ha? Suppose one of your wants to build a tower. Won't you first sit down and estimate of the cost? Suppose, let us repeat that, count the cost. Suppose one of you wants to build a tower. Won't you first sit down and estimate the cost? Oo, ha? According to Luke 14, verse 28. Sa Pilipinas, marami sa atin bibili ng bagong phone sa installment o mag-vacation sa Boracay gamit ang credit card without counting the total cost. Resulta, utang na nakatambak. Okay ha? O practical tip, gumawa ng simpleng budget. Listahin ang income, sahod, sideline, tapos fixed expenses, yung rent na 12,000 to 25,000, yung food 18,000, pamasahe 4 to 7,000, gamitin ang 50-30-20 rule, pero Pinoy version, 50% needs, 30% wants, 20% savings, and tithes. Apps like GCash o Excel lang kailangan. Awareness ang key, hindi money problem, awareness problem. Okay, sa Proverbs, paulit-ulit sinasabi ha, na natamad ang mahal magastos. Dito sa Pilipinas, average Pinoy gumagastos ng 500 to 1,000 pesos monthly sa food delivery o karinderya dahil convenient. Pero cooking at home, mas mura mga kaibigan. Okay, halimbawa, isang Jollibee meal, 200 pesos plus. Pero lutong bahay na adobo plus kanin para sa pamilya. 100 to 150 pesos lang ang total. Bumili sa palengke, mag-meal prep, tipid ng 50 to 70%. Convenience charges, interest sa oras at pera, maging diligent. Lutuin mo na. Tama nga naman. So magluluto tayo bukas ng fried chicken at tilapia mga kaibigan. So, I have learned to be content whatever the circumstances. Philippians 4:11, no? Tip number 3 na 'yon ha. Tip number 2, laziness is expensive. Okay. Proverbs 1. Yung tip number 3 natin, practice contentment, mga kaibigan. Okay, I have learned to be content whatever the circumstances. Philippians 4:11. Sa mundo ng Shopee at TikTok Shop, laging may sale na nakakatempt. Pero contentment ha, yung hindi mo na kailangang bilihin yung bagong gadget kasi masaya ka na sa meron ka. Sa Pilipinas, marami tayong pressure sa inggitan. Pero kapag content ka, mas marami kang natitira para sa importante. Family bonding, church giving, o emergency fund. Hindi wanting something ang pinakamalakas. Hindi wanting it, mga kaibigan. Okay. Whoever gathers money little by little makes it grow. Tip number 4 yan ha. Proverbs 13:11. Hindi loto o get rich quick schemes. Sa Pilipinas, mag-ipon 500 to 1,000 pesos monthly sa digital banks, Maya, CIMB, na may 4 to 6% interest. Consistency beats intensity. Sa 5 years, compound na yan. Start small, piso a day adds up. Oo nga naman. Kaya magdideposito tayo bukas sa bangko. Tip number 5 na po mga kaibigan. Waste nothing. John 6:12.
Let nothing be wasted. John 6:12, after feeding 5,000 pesos. Ha? Sa bahay, tapusin ang kanin. I-recycle ang plastic, gamitin ang phone hanggang masira. Sa Pilipinas, bumili ng second hand sa carousel o Facebook Marketplace. Tipid sa damit, appliances. Stewardships equals savings plus blessings sa environment at wallet. Tama po yun. Kaya, bibili po tayo ng cabinet na second hand, hindi po yung bago. Okay? Diyan sa Valenzuela. Mga taga Valenzuela, ha? Tingnan po natin. Okay. Nako. Tip number 6 na po tayo. To be honest in business. Proverbs on dishonest skills. Integrity compounds. Sa negosyo o trabaho, huwag dayain ang customer o employer. Dito sa Pilipinas, maraming shortcuts. Pero long term, nawawala ang tiwala at blessings. Honest equals repeat customers plus peace of mind. Tip number 7. Don't put security in money. Proverbs 23:5. Riches sprout wings and fly off. Mag-ipon, mag-invest. MP2, stocks, via up. Pero wag gawing Diyos ang pera. Okay? Sa Pilipinas, maraming nawawalan ng lahat sa bagyo o sakit. Kaya build emergency fund, 3 to 6 months expenses. Pero trust God as foundation. Okay, tip number 8. Seek wise counsel. Proverbs. Plans fail for lack of counsel. Magbasa ng books like Rich Dad, Poor Dad o Pinoy Finance Channels. Sumali sa church small group o financial seminars. Pride is expensive. Huwag matakot magtanong sa matalino. Tip number 9. Avoid worry spending. Matthew 6:34. Do not worry about tomorrow. Retail therapy sa Lazada kapag stress. Receipt plus stress lang yan. Sa halip, mag-pray, mag-jog sa park, at quality time sa pamilya. Free at mas fulfilling. Tip number 10. Be diligent. Proverbs 12:24. The hand of the diligent will rule. Small daily habits. 1% better araw-araw. Mag-side hustle like YouTube. Mag-upskill sa YouTube o TESDA. Diligence plus faith, breakthrough is equal to breakthrough. Maraming successful Pinoys nagsimula sa ganito. Mga kapatid, nakakasampu na po tayo, no? Yan. Nakasampung tips na po tayo. Mga kapatid, biblical wisdom, hindi yan outdated. Practical at life-changing yan, mga kaibigan. Mag-umpisa ngayon. Start today. Pumili ng isa hanggang 2 tips. Apply this week, mga kaibigan. God blesses the faithful steward. Kung nakatulong ito, i-like mo naman, i-share, mag-comment na rin kung alin ang favorite mo. Subscribe para sa more Pinoy-inspired content. God bless you and your finances. Kaya natin ito. See you sa next video. Mabuhay po kayong lahat.